Yun din pala yung nagliligtas sa atin sa mga matitinding sakit or sa mga malulungkot na pangyayari sa buhay. Ito din daw yung dahilan kung bakit nakakabangon tayo sa mga masasakit na karanasan natin mga tao. Halimbawa, sa mga hiwalayan or sa pagkatanggal sa trabaho, sa matinding aksidente or kahit pag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Sabi ng mga eksperto, may natural na kakayahan yung isip natin na makabawi, na makapag-reset ulit at makabalik ulit tayo dun sa tinatawag nilang baseline emotion. Parang sinasabi ng utak natin na, okay, nasaktan ka, pero kailangan natin magpatuloy. At kahit iba na yung new normal natin kumpara sa dati, unti-unti pa rin tayong makakahanap ng balanse hanggang sa matutunan na nating mamuhay ulit kahit hindi na katulad nung dati. So, kahit nakakainis yung realidad na kahit gaano kalaki or kamahal yung bilin mo or kahit gaano man kalayo yung maging success mo, promotion man yan or pagiging mayaman, hindi ibig sabihin na mananatili ka na masaya habang buhay. Oo, mabibigyan ka niya ng bigla ang bugso or yung pansamantalang kasiyahan or yung matinding thrill of excitement sa simula, kumbaga. Pero yun nga, matalino yung utak natin eh. Masasanay siya sa bagong maganda at ibabalik tayo nito sa dati nating emotional baseline. Pero yun nga, kahit nakakalungkot isipin na walang magiging permanenteng kaligayahan, hindi ibig sabihin na maghahabol na lang tayo palagi sa wala. Kasi, yung parehong mekanismo ng utak natin na nagpapasanay sa atin at nagiging ordinaryo yung mga bagong kotse, yung bagong gadget, or yung bagong damit, yun din yung dahilan kung bakit nakakabangon tayo at nakakayanan natin yung mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Yun din yung nakakatulong sa atin na makalimot sa matitinding lungkot. Kaya pwede din nating sabihin na makina or tool natin to na tumutulong sa atin maging matatag para makamove on sa buhay at para makabalik tayo sa balanse. So hindi siya sumpa. Pwede natin siyang tignan as superpower nating mga tao. Kaya okay din to kahit papaano eh. Pero parang mas okay pa din kung mas mapapatagal natin sana yung pakiramdam ng pagiging masaya eh. 'Di ba? Well, may mga research na nagsasabi na may 3 paraan para magawa natin to kahit papaano. Para mas mapahaba natin yung feeling ng kaligayahan at kahit baka mas mapataas pa natin yung level ng happiness natin. At medyo nakakagulat na lahat tong binanggit nila is walang kinalaman sa mga bagay na binibili natin. Number 1, yung practice of gratitude na tinatawag.